Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, ang pinakapatok ngayong komedyante. Pressured ako! What are you doing tonight? Kuya! Wag! Kuya! Si Eugene Uge Domingo. Saan mo nakikita papunta yung iyong career? Ako na ang papalit sa'yo. Yun na lang hindi ko nagagawa. Action! Eyopo! Ang kapit ng tuko o gecko. Talagang makapit. Dati pinangingilagan. Ngayon ginagawang pet at gamot. Mga gulay na hindi pangkaraniwan, hindi man nabanggit sa bahay kubo, tumutubo rin sa Pilipinas. Katulad ng bagbagkong at ang sosyal na watercress. Tara nang maglakbay muli sa mga bansang napuntahan ko na. Ganda! Sa nakalipas na 25 taon. Yes! Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. Accept the Peabody as Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Dahil hindi naman daw pang leading lady ang kanyang beauty at figure, You find me sexy, don't you? No. nung pasukin ni Eugene Uge Domingo ang showbiz, Sinasabi niyang napapanaginipan kanya, that really happens. una siyang nalinya sa mga supporting Mesa role. and visions, lalong-lalo ng mga prophets. Yaya, I missed you! I miss you very, very much, you know. Kung hindi siya atribidang maid, Bakit niyo ba kinahon? Ani, favor naman please. Peram naman ng napkin, please. maabilidad na sidekick, Wala. Tapos ka na ba? o hindi kaya, komikerang best friend. You don't like hairy men? Oh, I like hairy men. They're like gorillas. Gorilla? King Kong. King Kong? Godzilla. Pero sa lahat ng ito, laging siya ang agaw eksena. Kuya! Wag! You Hindi know, maitatago you- sa maliliit na role ang higante niyang talento. Me wearing this. Only this. Kaya unti-unting nagningning ang kanyang bituin. At kinilala ang sarili niyang brand ng comedy. Naunahan tayo. Bilisan niyo, Manong! Late na ako eh! Hanggang ang dating paboritong sidekick sa pelikula, unti-unting nagbida. Noong nakaraang taon, nagka-launching movie pa siya. Pascal? Surprise, Ate Kimi! Kung saan gumanap siyang kambal, ang Kimi Dora. What is it this time? I have lots of things to do! Pressured ako! Busy ako! Kaya mo. At nung na-promote na siya bilang lead actress, syempre, sa kanya na napunta ang leading man. Hep, 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 hindi basta-bastang mga aktor lang ang itinambal sa kanya. Puro mga hunk. Kasama na si Ding Dong Dantes. I'm just a girl floating in front of a boy, asking him to love her. Be wearing. Kakaibang experience para sa akin yan. And kumbaga, na-enjoy ko lahat ng ginawa namin off-cam. I've been wanting to kiss you ever since! Nagkaroon pa nga sila ng kissing scene. Surprisingly, kahit na maraming angulo yun, tinake namin several times, parehong-pareho pa rin yung intensity tsaka yung kung paano dapat gawin. Santissima pa, Chabe! Sa mga sumunod niyang pelikula, tila ba requirement na sa kanyang kontrata ang ganitong mga eksena. Ibang level talaga si Uge. Kahit pa sa presko ng kanyang pelikula, hindi makapagpigil ang kanyang leading man.
Trabaho lang? Wala pong personalan nito, wag po tayong mainggit. Ngunit hindi lang sa pelikula naghasik ng katatawanan si Uge, pati na rin sa telebisyon. Binansagan siyang comedy diva. Yun po! Nalipat na namin ang location sa Yamashita. At ngayon, makikilala bilang Jeje Mom. Isama pa sa kanyang mga credential ang kanyang mga commercial. Walang dudang arrive na si Eugene Domingo. What are you doing tonight? Video okay. Kahapon lang, muli ko siyang nakakwentuhan. At hindi pa rin siya nauubusan ng mga hirit sa pagpapatawa. Saan ka kumukuha ng mga ideas? Ano yun, sa'yo lang ba? O meron kang iba't ibang mga stimulus? Mahilig akong manood ng DVD ng world cinema para buong-buo ang knowledge mo sa kung anong uso, kung anong classic, kung anong history. So, importante talaga na sa isang artista, para sa akin ha, ang well-knowledgeable ka sa kung ano ang pinasok mo. Pati nga ang comedy king na si Dolphy, saludo raw sa kanya. Sabi daw ni Dolphy, saludo siya sa'yo. Kung siya saludo sa akin, ako naman ay bow na bow sa kanya. Bago pa siya makasaludo, nasa lupa na ako. Siya na nga raw ngayon ang pinakasikat na babaeng komedyante. Ang hindi alam ng marami, mahusay din siya sa drama. Nay, ano ko mapapatay? Kano lang bata! Joyce. Katunayan, nakaapat na siyang Best Supporting Actress Award. Ayoko maging patikat, ha? Ring lang ng ring kasi nga. Una, noong 2007 sa Metro Manila Film Festival, Best Supporting Actress para sa pelikulang Bahay Kubo. Siyempre, mahal na mahal mo sila, pero kahit pagbali-baligtarin mo ang mundo, hindi naman ikaw ang tunay na ina eh. After you define your problem... Kinilala rin siya para sa mga pelikulang Pisay, Yes, young man, can I help you? Foster Child, at 100. Joyce! 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 Natutuwa ako na binigyan din ako ng mga papel na ginampanan na hindi talaga yung all-out comedy. Gustong-gusto ko yon, yung ganong variation. Kasi gusto ko artista ako eh. I'm a character actor, kumbaga. Gusto ko ng iba't ibang klaseng papel. Susunod, Saan mo nakikita papunta yung iyong comedy career? Parang gusto kong mag-host ng isang news and public affairs, tapos yung sa'yo, tapos bakasyon ka na. Ganun. Ako na ang papalit. Kayo po, anong ginagawa niyo sa katawan ng isang beautician? I mean, ng isang image stylist? Hindi ko alam. Basta, nagising nila ako kanina. Gato na itsura ko. si John Sweet Lapus, malapit na kaibigan ni Uge at kasakasalo daw niya noong nagsisimula pa lang. Ngayon, hindi lang basta barkada. Ama ang tawag ko sa kanya. Parang Eugene Domingo is like my second mother / friend. Yung mga bagay-bagay na sa kanya ko ine-emote, hindi ko na-emote sa tokong nanay. Kasi alam ko hindi niya ako i-judge ko ano man yun. Lahat ng mga kabaliwan ko siya nakakaintindi bilang baliw din siya. Ganun yata talaga pag baliw sa baliw nagkakasundo. Good morning, everybody! Good morning, Miss D! Social ko, di ba? Ang mga bakod where I truly belong. Charing! Ngayon, malayong-malayo na nga siya sa dati niyang simpleng buhay. Pero milyones na raw ang TF mo. Totoo ba yun? Hindi. Alam mo, hindi talaga milyon ang binabayad sa akin. Pero sa dami ng trabaho ko, mahilig ako mag-ipon eh.
hindi naman siguro ka-plastic na sabihin ko na nakaipon na ako ng higit sa inaasahan ko. Kasi wala naman akong bisyo, hindi naman ako nagda-drugs. Hindi pa naman ako bumibili ng mga lalaki. Yun is sigurado kasi pinagpaagawan ka ng mga hunks. Di ba? Parang nagkakandara pa silang maging leading lady ka. Pwede rin leading pet. Di ba, aminin naman natin, konti lang naman sa Pilipinas yung talagang napakaganda. Hindi ka naman pangit. Hindi, gumanda na lang ako ngayon kasi nga na-air ko na ako, na may makeup na ako. Siyempre, gaganda na ako. So, parang para sa akin, ako na po ang bubuhay ng mga ilusyon ninyo. Yung mga kamukha ko, makakahalik tayo ng hunk. Tingnan nyo nga ako, yung parang ganon. Ay, ang sarap-sarap talagang mag-yoga. It's so invigorating. Ang galing ni Uge sa drama o comedy, masasabing hindi lang inborn, pinag-aralan din niya ito. Sa UP, sa kursong Theater Arts. Minsan, artista siya. Minsan naman, backstage siya. Kunyari, Isa sa kanyang mga mentor, ang veteranong theater actor at director na si Tony Mabesa. I remember there was a speech communication class. And I think Eugene did speech to entertain. So I told the class, oh, mark my words, sabi ko. One of these days, she'll be famous. Biyahe kami, pupunta kami sa New York. Oh, di ba? Libre mo siya? Yes, yun ang dream ko para sa aming dalawa. Ito raw ang dating dressing room noon ni Uge. May makeup siya dyan, nagpapalit ng costume niya. Minsan naman, costumista siya. Sa wardrobe siya, siyang tumutulong sa mga artista. Doon, nabuo yung pangarap kong maging stage actress. Tapos eventually, dahil din sa mga kakilala ko na nauna na sa TV at pelikula, kumuha sila ng mga talent sa theater. Kasi mura lang kami, tapos masunurin kami. Sa halagang 150, talagang gagawin namin lahat. Chismosang kapitbahay, katulong, yaya, social worker. Lahat yan nagampanan ko. Lahat ng klaseng katulong, yaya, nagampanan ko. Ito naman si Jefferson, dating kasamahan ni Uge sa Dulaang UP. Dahil mas bata siya ng 3 taon sa komedyana, madalas raw siyang binibigyan ito ng tips pagdating sa acting. Nagkakaroon kami ng production. Magbibigay siya ng mga pointers na dapat ganito yung para mas maging klaro yung vision mo, dapat ganito yung gawin mo pa, Joe. Nakikiramay lang po kayo kung gano'n kaano-ano niyo po bang patay? Dahil laking teatro, mabusisi raw talaga si Uge pagdating sa trabaho. Ma'am? Nung binisita nga namin siya nito lamang Huwebes, habang nagdadabing para sa kanyang bagong pelikula, kitang-kita ang kanyang pagiging perfectionist. May himala! May himala! Isa pa, doon sa may himala. May... Pagkatapos ng dubbing, lumagari naman siya sa taping. Pagdating sa kanyang itsura, metikulosa siya. Parang lagi akong hands-on sa kung anong pwede maging ko. Actually, ang look ang pinaka-importante. Pero di ba, Eugene, ang karaniwan na sumisikat sa showbiz, formula yan di ba? Bata, mistisahin, maganda. Yun yung mga umaangat, hindi yung mga katulad mo. Ano to? Ano yung katulad mo? Ano mo? Ano yung hindi katulad mo? Ayusin. Di ba may formula na yan mga bata. So, hindi katulad mo, matanda. Katulad natin. Tapos, mistisahin. So, ano ako, native. Okay. Tapos, hindi kita nilalait, Sinabi ko bang inaapi mo ako? Inaayos lang natin. Tinagtatanungin lang ako. Pero hindi nga ikaw yung karaniwan. Sa palagay ko kasi, kanya-kanyang ino-offer naman ang sinusundan ng ating mga audience. Kasi ang kagandahan naman, sandali lang, 7 minutes lang yan pag nakita mo sa TV. Ang ganda nito, ang mistiso, ang ganda, ang tangos ng ilong. O tapos, nako, parang wala namang ginagawa. Diyos ko, ito hindi kagandahan. Naku, ang ganda, tumbling ng nakakatawa. Dito ako, di ba? Kasi aliw na aliw ako. Di ba? Sa panahon ngayon, ang feeling ko, ang audience ay naghahanap talaga ng totoong entertainment, ng totoong artistang may ipapakita. Hindi natatapos sa ganda lamang. So pag sinabi mo ngayon na Eugene Uge Domingo, ano yung branding mo na nakikita mo? Ang gusto ko sana kapag narinig nila yung Eugene Domingo,
ang isipin nila ay hindi lamang isang komedyante. Si Eugene Domingo ay isang artista. Bigyan mo siya ng papel na gusto mong gampanan niya, pag-aaralan niya. Magdadrama rin. Mag-a-action, magdadrama, magbubold. Seryoso ka, magbubold ka? Hindi. Seryoso sila, sige. Excuse me! Makinig kayo. Kahit sino sa inyo, hindi gusto ni Paolo. Minsan may nagsabi, ang pinakamagagaling daw na artista o aktor ay yung mga komedyante. Mas mahirap daw kasing magpatawa kesa magpaiyak. Kuya, wag! Kuya! Pero para kay Uge, parang wala itong kahirap-hirap. Lalo pat hindi lang siya umaasa sa talentong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. May himala! Pinag-aaralan niya ito, pinagsisikapan, at ito marahil ang dahilan kung bakit siya ngayon angat. Saan mo nakikita papunta yung iyong comedy career? Parang gusto kong mag-host ng isang news and public affairs, tapos yung sa'yo, tapos bakasyon ka na, gano'n. Oo, ako na ang papalit sa'yo. Palit tayo, ako naman dyan. Susunod, tao, kapit tuko. Dahil ang mga tuko, ginagawang pet o gamot. O gecko, talagang madikit, kaya pinangingilagan sila dati. Pero ngayon, hinahunting para gawing alaga o pet, pati na gamot. Sa Zamboanga Port, simula pa lang ng Hunyo, mahigit 10 beses nang nakasabat ang mga otoridad ng mga ibinabiyahing tuko. Ang mga ipupuslit ng tuko, nakapaloob sa mga karton. Sumatotal, mahigit 300 tuko na ang kanilang nabawi sa loob lamang ng 2 buwan. Nanggaling pa raw ang mga ito sa Cebu, Dumaguete at Davao. Ang tuko o gecko ay isang uri ng reptile, kamag-anak ng mga butiki. Tinatayang may 2,000 species ng tuko sa buong mundo. 12 nito narito sa Pilipinas. Meron itong iba't ibang mga kulay. Marami kasing klase dito sa Philippines. We have actually about 12 or so species. Yung tuko na malaki, ito yung gecko-gecko. Nocturnal o sa gabi lang sila lumalabas para kumain. Mga lalaking tuko lang ang may kapansin-pansing huni o tunog. Ito'y para makapang-akit sila ng mga babaeng tuko. At bilang babala na rin sa paparating na panganib. Kapag natutulog ang mga ito, dilat na dilat ang mga mata. Dapat lang siguro silang maging mapagbatsyag dahil mainit talaga sila sa mata ng mga kawatan. Sa katunayan, nung lumipad ang aming team sa Zamboanga, nalaman nilang may nakumpiska ng mga tuko ang mga otoridad nito lamang Lunes. Naabutan pa nga nilang pinapakawalan ang 2 sa mga ito sa isang abandonadong gusali kung saan marami raw makakain na insekto ang mga tuko. 6 sa mga pinakawalang tuko ang nangamatay. Kung tutuusin, mahigpit ang batas laban sa mga nanghuhuli ng tuko. Pero sadyang maraming pasaway. Martes ng gabi, nahuli ng pulis si Danilo. Meron siyang dalang 4 na tuko. Galing pa raw ang mga ito sa bayan ng Dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Sabi ng pinsan ko doon sa ulo, magpadala siya ng tuko. Di ko alam na huliin yan. Para pinadala lang sa akin. Matapos kastiguhin at balaan si Danilo, pinakawalan din siya. Sa kasalukuyan, sa dami ng mga nahuling nagpupuslit ng tuko, ni isa sa kanila
wala pang napaparusahan. We leave the matter to the discretion of the DNR and we ask them on what to do with the career. Ang sabi naman nila palisin na lang yung tao, i-hold na lang yung animal. Nakikita nila na i-apprehend yung mga gecko, nobody will dare to claim. Sabi nila, hindi sa akin yan. So, hindi mo ma-identify sinong papailan mo ng case. Sa internet, mula 650 hanggang 5,000 pesos ang bentahan ng tuko. Pero bakit nga ba ganun na lang makakapit tuko ang mga tao sa hayop na ito? May paniniwala kasing mabisang gamot daw ang mga tuko sa ilang mga karamdaman. The most common reason is gamot daw sa sakit yan. Kung anong sakit, hindi rin nila alam. Susunod, Right to kote. sa Binondo sa Maynila, laganap ang bentahan ng dinaing o pinatuyong tuko bilang gamot. Flying high tayo sa saya. Sa Binondo sa Maynila, laganap ang bentahan ng dinaing o pinatuyong tuko bilang gamot. Para kumpirmahin ito, gumamit kami ng surveillance camera. Binaybay ng aming team ang mga tindahan ng mga Chinese medicine sa Chinatown. Sa unang tindahan pa lang, positibo, meron silang pinatuyong tuko. 200 na lang po. 300. Po isa lang po, 150. Ay, na po. 10 isa. Pares. Wala isa. Bakit po pares? Talagang pares yan. Ang sumunod na tindahan, Right to kote. Ay, walang stock. sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, umabot sa 4 na tindahan ang napag-alaman naming nagbebenta ng pinatuyong tuko sa Binondo. Pero kung ang mga eksperto ang tatanungin, wala raw sapat na basehan na nakagagamot ang tuko. Wala kasi tayong evidence or pure data, raw data na papatunay na meron nga talaga silang mga medicinal properties. Sa Pilipinas at saka worldwide, meron kami tinatawag na GINA Guidelines, Global Initiative for the Management of Asthma. It is not recommended for the treatment of asthma. Kawawang mga tuko, kung hindi ginagamit na gamot, ginagawang pet o alaga. Si Roy, hindi niya tunay na pangalan. Mahilig daw siya talagang mag-alaga ng iba't ibang klase ng mga reptile. Ang pinaka-latest sa kanyang koleksyon, si Sonic, ang kanyang pet gecko o tuko. Nabili raw niya ito sa halagang 1,200 pesos mula sa kanyang kaibigang may connection daw sa isang malaking pet shop sa Maynila. Kasi nakapag-intrigue sa gecko, sa lahat ng inalagaan kong lizards, siya lang yung lumalaban na para siyang pitbull na naglalakjo. Sa sobrang pagkagiliw nga raw niya kay Sonic, binilhan pa niya ito ng terrarium para magsilbi nitong lungga. Ang pinapakain niya rito, isang klase ng uod na kung tawagin, superworm. Ito yung great source of protein nila. Pero paalala sa mga nag-aalaga ng tuko, bawal ito at kailangan kumuha ng permit. Kailangan ding mag-ingat dahil maaring may dalang peste o parasite ang tuko katulad ng garapata na pwedeng malipat sa tao. Tungkulin ng mga tuko na balansehin ang pagdami ng mga insektong may dalang perwisyo sa mga tao katulad ng lamok at ipis. Maliit mang mga nilalang, malaki ang kanilang tungkulin para sa kalikasan. Kaya hindi dapat nagbibingi-bingihan ang mga otoridad sa kanilang mga huni. Lalo pat pera ito sa pandinig ng mga kumakalam na sikmura. Pagkagat ng dilim, huni ng tuko ang nangingibabaw sa Indang sa Cavite. Matapos magsuot ng guwantes at magbitbit ng flashlight, lumarga sina Diego, hindi niya tunay na pangalan. Pinagkakakitaan kasi nila ang panghuhuli ng tuko. Nito lang July, simula nung tinawagan ako ng pinsan ko na meron daw angkat sa akin tuko. Na nagka-interest ako, gawa ng may halaga tuko eh. Sa
dilim ng daanan, tanging huni ng tuko ang nagsisilbi nilang gabay para matunton ang pinaglulunggaan ng mga ito. Narating nila ang isang sirang kubo kung saan may nakita silang 3 maliliit na itlog, di umano, ng tuko. Ilang sandali pa, naispatan nila ang tuko. Sa isang iglap, huli ang tuko. Kahit anong pagpupumiglas nito, hindi makaalpas sa pagkakahawak ni Diego. Kinailangan nilang mag-ingat dahil delikado raw na mahagip sila ng maliliit pero matatalim ng ngipin ng tuko. Kapag nakakagat kasi, hindi basta-basta bumibitaw. Kaya nga ba ito tinawag na kapit tuko? Kahit bawal, walang pakialam si Diego. Hindi raw niya kikitain sa pagta-tricycle lang ang perang mapagbebentahan niya ng tuko. May buyer na raw kasi silang taga Mindanao na handang magbayad ng 500 piso kada tuko. Karaniwan daw, nakaka-4 silang tuko sa bawat pangangaso. Pero sa gabing ito, isa lang ang kanilang nabihag. Wala pa sa endangered list ang mga tuko. Marami-rami pa raw kasi ang mga ito. Gayunman, hindi sila dapat pagdiskitahan para pagkakitaan. At sa susunod na marinig natin ang kanilang paghuni, huwag tayong matakot dahil kung papakinggan lang natin silang maigi, ang mga huning ito humihingi ng saklolo. Susunod, tara nang muling maglakbay sa ilan sa mga bansang nabisita ko na sa nakalipas na 25 taon. Ang taas. Yes! Nandito na! Marami pang mga gulay na inaani dito sa Pilipinas. Mga hindi pangkaraniwan, katutubo at marahil pati yung mga inaakala ng marami sa atin, imported lang. Kinikilalang National Artist for Visual Arts na si Ben Cab o Benedicto Cabrera. Kapag hindi nagpipinta, isa raw siyang magsasaka. Kinakain daw nila ito. Mapait? Pag maluto siya. Pagka ganito? Kapag ganito, walang masa. Yun nga lang, kung gaano kasikat si Ben Cab at ang kanyang mga obra, kabaliktaran naman ito ng mga alaga niyang gulay. Marami kasi sa mga ito, hindi kilala, hindi pangkaraniwan, katulad ng tongsoy o watercress. Slowly watercress, but it's good for you. Well, dito ang watercress, napakarami. Bisan pinamimigay na lang namin. Tumutubo ang watercress sa matubig na bahagi ng lupa. Ang dahon at tangkay nito, kinakain. Madali naman siyang tumubo. Hindi pa lang sila kilala bilang gulay talaga. Bali yung medicinal values niya, magaling siya sa ubo. Katunayan, hinahanap-hanap daw ng mga foreigner at balikbayan sa palengke ng La Trinidad, Benguet ang watercress. 30 pesos kada bag. Galing kami ng US, ng cruise sa US, wala, kinakain nilang gulay lahat, di ba? Raw, titit raw. Maski watercress, yung kami natuto, kinakain nila ng raw. Sa restaurant na ito, paboritong sangkap sa kanilang sopas at salad ang watercress. Sunod natin yung ginger and onion mix. Matapos gisahin ang mga sangkap na gulay, sunod itong sasabawan. Pagkasala ng sopas, hahaluan ng kabute at ng tongsoy o watercress. Dinarayo rin dito ang 4 cheese salad. Ilalatag muna ang lechugas at iba pang mga gulay kasama na ang watercress. Pagkatapos, lalagyan ng pritong kesong puti at titimplahan ng pampalasa o dressing.
The watercress on its own, it has that peppery, spicy taste. It's almost like a lettuce, pero it has that spicy, tangy flavor. Marami tayong mga gulay na talaga namang masarap at masustansya pero hindi kilala. Katulad ng bagbagkong na kilala rin ng mga Ilocano bilang sabidukong. Halamang baging o vine na tumutubo kahit saan. Ang bulaklak nito ang siyang pinanggugulay. Si Chef Nick Rodriguez, dahil siya'y Ilocano, hindi raw niya malilimutan ang pagluluto ng bagbagkong. Nagpakulo siya ng tubig. Hinaluan ng bagoong na isda. Inilagay ang kamote, ang iba pang mga gulay, at ang bagbagkong na mabilis lang naluto. Ito na ang buridibot na isang klase ng dinengdeng. Very, very subtle ang tamis ng sabidukong. Mayaman yan sa iron. Kasi green leafy vegetables, yung bulaklak na uulam, at the same time yung bunga din niya. Dala na rin marahil ng mabilis na pag-usad ng panahon, nalilimutan ang mga katutubo nating gulay. O hindi kaya na isasantabi kapalit ng instant na mga pagkain. Kaya ang Bureau of Plant Industry sa Malate, sa pusod ng Kamaynilaan, gumawa ng munting bukid. Ang mga tanim, bukod sa mga kilalang gulay, meron ding mga hindi pangkaraniwan, katulad ng samsamping o native chicharo. Ito naman ang talinom na ang dahon pwedeng gawing salad. Steam lang to. 1 minute lang. Suka. Lalagyan ng asukal, iodize, paminta. Ito naman ang kulitis na mainam daw sa mata. Kulitis. Tatakpan. Tapos ng 1 minute. Ito ang kulitis with tofu. Isa ito sa indigenous vegetable. Ang mga gulay na ito, libre raw na ipinamimigay sa mga gustong makatikim nito. Nagiging substitute ito sa pagkain natin. Kung halimbawa, hindi available yung mga traditional vegetable dahil sila ay madaling maapektuhan ng climate change, ito yung hindi masyadong makaka-apekto. Dito sa San Remio Elementary School sa Antique, sa hirap ng buhay dito, kadalasang hindi natututukan ang tamang pagkain ng mga bata. Kaya naisipan ng Save the Children Foundation, isang non-government organization, na isulong dito ang proyekto ng pagpapakain ng gulay sa mga bata. Ang nakakatuwa rito, mismong mga magulang ng mga estudyante ang sama-samang nagtatanim at nagluluto ng mga gulay para sa kanilang mga anak tuwing recess. Noon, wala kaming feeding. Maraming absent ng mga bata. Ngayon, always 100% daily ang attendance ng mga bata. Kasi yung iba hindi nakapagtungo sa eskwelahan kasi gutom sila, wala silang pagkain. Sabi nga ng mga matatanda, para humaba ang buhay, kumain ng gulay. Dahil simple o ordinaryo man kung tingnan, hindi matatawaran ang sustansyang hatid ng mga ito. Kahit pa yung mga hindi natin gaano kilala. Bawat isa sa atin, manlalakbay, pero higit pa sa destinasyon na gusto nating puntahan, mahalaga ang mga leksyon na mapupulot natin sa daan bago pa tayo makarating doon. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita,
mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.